Kakampi ng bayan. Kasangga ng masa. Kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con. Abogado de Campanilla. Isang magandang gabi po sa Luzon, Visayas at Mindanao at syempre worldwide sa ating mga kababayan na OFWs na nasa ibayong dagat. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Anyway, ito ang ating kakampi ng bayan, ang Abogado de Campanilla. Walang iba kundi si Attorney PG. Magandang gabi, Attorney Magandang PG. gabi. I also like to sa mga OFWs ngayon. Sana nag-iingat kayo at nasa mabuti kayong kalagayan. Ayan. At ako naman, ang inyong Mare ng Bayan, Mare Yao. Okay. So dahil napag-usapan natin yung mga nangyayari sa ibang bansa, 'di ba? Actually, syempre pinagpe-pray natin for peace, no? Pinagpe-pray din natin ng ating mga kababayan na sana ay nasa maganda silang kalagayan. Although honestly, ang daming issues na pwedeng pag-usapan pagdating sa mga legal. Pero siguro antayin natin sila ang tumawag dito at mag-text dito ng kanilang mga sitwasyon. Actually, madaming tumatawag sa atin at madaming nagte-text sa atin ng mga OFWs. Totoo yan. Diba? Kasi parang it's easier for them to, kung nag-aagam-agam man sila kung ano ang mga, kunyari sa mga usapan legal at nasa malayo sila. Correct. It's easier to ask and then mapapanood naman nila tayo sa YouTube. Correct. So Kaya makikita nila yon. So sa mga OFWs dyan, sa pagkayo, kung hindi kayo sa Facebook, meron kayong cellphone, mag-text lang kayo sa amin sa Globe number, it's 0954-310-0331, and for Smart, it is 0961-770-8807. O yung team natin, meron ba tayong Viber dito? Kasama ba yan sa Viber? Yan, the same numbers. Just in case kasi yung mga OFWs natin, syempre hindi sila makaka-text ng landline. Baka landline, ng regular line. Mahal. Oo. So, pwede kayong mag-Viber. At yan po ang number na pwede ninyong gamitin. Actually, Ayan. sa mga ibang mga bansa, uso ba ang Viber? Yung iba kasi iba. Uso. Yung iba Uso. kasi iba. Pero yung iba restricted. Like sa Middle East. Walang Viber. Restricted ang Viber. Kahit Restricted ang Facebook. So, ayoko magsabi nung app. Pero, Okay. pero, pwede. Pero if ever, WhatsApp. May WhatsApp ba tayo? Ayun ang wala tayo. Okay. But anyway, pwede nyong i-text sa kamag-anak nyo. Yung kamag-anak nyo, i-text na lang dito. Kung ano yung concern nila. Sa bagay, totoo. Yun na lang. At siguro sabihin na lang kung kailan lalabas. Pwede ho kayo makiusap na sabihin sa amin kung kailan lalabas para po mapakinggan ninyo sa ating Facebook Live at YouTube Live. Yes. Okay? Alright. So, eto na ang ating first question. Ang ating tanong ay from Makati City. Si Lance, siya ay 28 years old. May nabanggit sa amin na may company policy pala na bawal mag-post o mag-rant tungkol sa kumpanya or mga katrabaho sa social media. Gusto ko sanang malaman kung hanggang saan po pwede mag-restrict ang employer pagdating sa mga personal na social media accounts. Legal po ba ang ganitong blanket prohibition o bawal po ba na magbanggit ng pangalan ng kumpanya at mga tao? Sa akin, parang alam ko bawal. Well, yung blanket, yung bawal ka mag-social media. Hindi, bawal mo siyang banggitin o mag-rant or mag-post. Hindi. Okay. Una, reasonable ba na the employer will have that policy? The answer is yes. It is reasonable for a company to have a policy na while you're employed with us, di ba, na do not say anything bad about the company. Correct. Or against your office mates kasi that's a valid company policy. Ngayon, ang tinatanong kasi niya is yung hanggang saan ang limitasyon nun, yung pagbabawal na yon. Is there a set, walang set standard on kung ano hanggang saan ang limitasyon. As long as it's reasonable. But kung sinasabi mong blanket, hindi naman ata reasonable. Kasi ang blanket is yung completely hindi ka pwedeng mag-social media or mag-express ng opinion mo. Bawal naman yung parang bubusalan ka, di ba? So siguro, yung sarili mo, personal mo, okay lang siguro yun. Basta wala ka sinasabing katrabaho. Kasi di ba, baka ma-cybercrime sila eh. Actually. Tsaka, kasi ang mga kumpanya ngayon na pinag-iingatan natin nila, di ba, goodwill nila at ang kanilang mga pangalan, di ba? So,
It's a valid measure to protect their brand, di ba? Kung may brand man yung kumpanya mo. O kasi baka masira mo sila, di mademanda ka pa. Lalo na kung malaman ng mga tao ang nagsisalita isang empleyado, lalo na Nako, sira ang brand oo, nila. totoo yan. So, better kung meron siyang irarant or kung meron siyang sasabihin sa mga katrabaho, wag sa Facebook. Oo. Pwede ka magreklamo sa HR meron naman or kasi sa DOLE ways. Oo. or sa NLRC. Yes, Kesa naman dyan ka, cyber libel ka pa Exactly. niyan. Nako, delikado yan, friend. O, criminal offense yan. Okay, sige. O, eto muna. Uy, galing Davao. Kakasabi lang natin everywhere, every part. Ito, Davao. Uy, O, gusto anong na ba- pangalan? Okay, Diyos ko, Ray Jean. Ayan. Pinagsama. Sigurado Reynaldo ang tatay nito, Jean ang nanay. Kaya Ray Jean. Tingnan May natin. tama ba kami? May tama. May tama. May tama. Ang galing. Si Reynaldo. Okay, ulitin natin ha. Siya ay galing sa Davao, si Repeat Ray caller siya. Jean. Repeat caller. Repeat caller siya. Sabi ko na nga ba, parang naalala ko siya eh. Teka lang, ikaw ba yung miss pa? Ano po? Di ba? Ano yung kaso mo Ano nga? yung kaso dati yung sa Davao? Oo, ano po yun? Yung spa? Yung grave oral defamation. Ay, Hindi. Iba pala yun. Oral, Iba. Okay. iba pa. Oral defamation. Ikaw yung teacher. Yes po. Ay, ang galing ng memory ko, galing. friend. Ay, nako. Ang galing ng memory ko. O sige, ikaw na magkwento nung nangyari dati sa kanila. Nakalimutan ko na rin, friend. Siya na lang. I-refresh our memory. Okay, go. Ano bang tanong mo ngayon? Oo. Yes po. Tanong ko po, ma'am, is pwede po ba isa tayo magsampa ng kaso ng criminal case at saka civil case? At sabay daw na mag-file ng criminal case at civil case. Pwede daw ba yun? Actually, when you file a criminal case, laging kasama doon ang civil case. Automatic? Automatic. Ah, okay. So you don't have to file separately. Kasi all criminal cases have a civil component. Yung danyos na Oh, tinatawag. and if the civil case is based on the same facts as the criminal case, pag-uusapan na rin yung danyos Ayun. doon. Oo. In fact nga, pag kayo nag-file ng civil case at pareho lang, masususpend yun at isasama sa criminal case. Ayun. O, magkasama naman pala, Regine. How about admin case po? Admin case, Iba ayan, yun. mukhang separate yun, ano? Separate. Oo. So, ikaw yung teacher, ano? Tama? Yes po. So, pwede mong i-filean, kasi meron parang naninirang puri sa kanya na Yes, teacher actually, din. ang admin case, separate yon. Kanino siya nagpa-file nung admin case? Well, kung admin case, malamang sa DepEd siya magreklamo. Oo, DepEd ka Kung ayaw pakinggan dun sa eskwelahan ninyo, pwede kang umakyat ng DepEd. Yes. Gets? Oo. Sabi niya, okay. Si Regine talaga, ayaw talagang pag-usapan. Gusto niya gera kung gera. Ay, ganun talaga. Friend, di ba pwedeng peace and love? Sa PRC po ako, ma'am. Sa PRC. at Sa saka PRC, that's admin sa also. civil service. Po ba Doon yun? siya daw pwede bang mag-file ng admin sa civil service saka sa PRC? Pwede daw ba yon? Pwede daw, sabi ni attorney. Okay, ha? Pwede daw. Pwede na ako maging sign language. De, joke lang. Anyway, so pwede daw, ha, Regine. So, wag kang mag-alala. Pwede daw dun sa sinasabi ni attorney na PRC, pwede kang mag-file ng sa DepEd, pwede ka ring mag-file ng anong tawag dito? Ng case sa PRC. Yes. Sa ano sinabi niya kanina? Civil service. Sa civil service. Di ba pwede? po ba yung affidavit na ginamit sa... Pwede po ba yung ginamit sa affidavit sa... Recycle mo? civil Kung pwede daw. case? Gagamitin din siya sa admin? Pwede. Pwede naman daw. Yan. Go. Pwede daw, ha? Okay? Go. Okay, thank you. Thank you, Regine. Okay. Baka pwede namang love, love, love. Okay. Pag humingi ng tawad sa'yo, baka pwedeng love, love, love. Wala po yung problema kasi hindi pa po siya naghingi ng... Ayun naman pala. O, open naman pala. O, sana naman matauhan na yung nagsalita sa'yo, ha? Okay? Sige, maraming salamat.
Alright, so eto naman ang next texter natin, si Nina. Siya ay 25 years old from Pampanga. Good day, attorney. Asking for my sister lang po. Kinasuhan siya ng annulment ng asawa niyang miyembro ng Philippine Air Force. Ay? Batay sa psychological incapacity at may mga Annulment. allegations sa petition na hindi naman totoo. Gusto rin ng kapatid ko ang annulment pero nag-aalala siya na baka gamitin ng paratang para maagaw ang custody ng 8-year-old nilang anak na ever since ay nasa kanya. May 15 days siya para mag-file ng sagot sa petisyon. Paano niya dapat i-handle ang response kung sang-ayon siya sa annulment pero gusto niyang itanggi ang maling paratang at maproteksyonan ang custody ng rights sa kanya. Ay. Ang ganda. Okay, himay-himayin natin ng konti, attorney. Yes. Go. Unang-una, nasa Philippine Air Force ang asawa. Oo, so at siya militar. ang nag-file. Ang nag-file yung asawa niya. Ito nga, nasa Philippine Air Force. Okay. Ngayon, meron silang anak na 8 years old na nasa kanya na. Even noon pa. Oo. Siguro matagal na silang hiwalay. Hiwalay, oo. Okay. Pero siguro, Ang gusto rin niya makipaghiwalay na eh. oh, in short, baka may kanya-kanya na kasi silang buhay. Yes, oo. Pero ang inaalala lang kasi nitong ating texter, nung sister nung ating texter, ay baka dahil ako ang sinabihan mong may psychological incapacity, baka naman kukunin mo at gagamitin mo itong psychological incapacity laban sa akin para makuha mo yung aking 8-year-old na anak. Okay. Okay. Una muna, linawin natin, what is psychological incapacity in terms of annulment? It doesn't mean that you are you are psychologically incapacitated. Yung sinasabi na yung kay sira ulo. Hindi ganun yon. Ang psychological incapacity is a legal concept wherein it is stated na ang tao ay hindi ka psychologically capable of performing the basic duties of marriage, the obligations and duties of marriage to that particular person. So in short, attorney, Hindi kalahatan. Hindi pang kalahatan. Ibig sabihin, kayong dalawa lang. So Kayong dalawa. maaring ako may psychological incapacity sa'yo, pero hindi ibig sabihin meron akong psychological incapacity sa kanya. Yes. So in yes. short, kaya nga pwedeng mag-asawa ulit eh. Yes. Kasi tayong dalawa ngayon, Kayong dalawa ang hindi akma sa isa't kaming isa. dalawa, Oo. akma kami. Pero kayong dalawa, hindi talaga kayo akma. Pwede bang maging grounds yun dun sa sumunod na tanong niya? In the Na same breath, custody in ng the same anak. breath, hindi Yes. automatic that just because you are declared psychologically incapacitated at mag-grant ang annulment, that it doesn't mean that you are an unfit mother. Ayun, magkaiba yun. Magkaiba Ano yun. naman ang trato dun sa anak? For example, dahil nga may anak sila, of course, yung sabihin na natin, yung mga kayamanan, kung meron man, ay pag-uusapan din. Yes, Malamang, kasi no? in all annulments, the conjugal property is dissolved. And usually, when conjugal property is dissolved, ina-advance na yung mana ng mga bata. But in this case, as far as treatment of the 8-year-old child is concerned, always best interests of the child will be taken into account. So Pero hindi ibig sabihin mawawalan siya ng custody at hindi rin ibig Hindi sabihin na mawawalan din ng rights yung ama. Yes, oo, yes. Sa psychological incapacity kasi, unlike other grounds for annulment or nullity of marriage, the children remain legitimate. Okay, tanong lang. Yung kanyang anak right now, no, na kasama niya, dahil 8 years old na, automatic pwede nang, ano yun, tatanungin ba yung bata? Tatanungin yung bata, saan niya mas gusto? Dahil 8 years old na eh. Oo, para kumbaga, the opinion of the child will matter. But it oo. doesn't mean that it will control. Ayan. So, ibig sabihin, sa ganitong pagkakataon ba, attorney, bibigyan din ng karapatan yung ama, kung sakali lang na mapunta talaga doon sa nanay yung kustodiya, mabibigyan visitation rights. Yes. Pwede rin bang mangyari na hati sila ng kanyang esposo? Pwede rin. Ayan. Pwede rin. So, Depende kung ano yung mga ikabubuti ng bata. okay. Kailangan na ba talaga niyang kumuha ng abogado?
Yes, Ayan. actually, yes. Para, just in case Kasi kung na... yun ang concern mo, para Yan. maprotektahan ka sa hindi. Correct. Kasi not knowing whatever yung ano man yung grounds nyo, di ba? Kasi hindi natin alam kung ano yung allege nung asawa mo. Mukha naman magiging amicable lang kanila. Oh, kasi gusto rin naman niyang Oo. mag-annul na. It's just that yun lang ang concern niya. Siguro kahit... hindi ko naman pwedeng sabihin na mag-usap sila, di ba? Well, actually, ang bawal sa annulment is collusion. Pero pag-usapan yung tungkol sa bata, hindi naman siguro Oo. masama. But you know what, kunyari, collusion means you agree to make up a false ground. Story. A story. Oh, pero just to talk about, And if, for hypothetically. example, kunyari, kung ang ina-allege niya ay totoo at you agree na kasalanan ko, that's not collusion. Okay, ang tanong ko, mag-agree sila tungkol sa bata, okay lang din Yes, yun. actually, the court will Mas take maganda nga yun eh. The court will take into consideration kung meron kayong share. Pinag-usapan na. Pinag-usapan Yun. na. So, minsan naiintindihan ko na minsan mahirap sa mag-asawa na pag-usapan ng maluwag. Kaya nga maganda may abogado. Hindi, mukhang okay naman silang maghiwalay na eh. Yun lang custody ang gusto Hindi niya. na nga mag-usap ng maluwag about the custody. Di abogado. Abogado na Correct. magdedetermine. Okay. Oh. Sige, siya. Meron pa ba tayo? Isa Asa? muna. Si Kevin, 29 years old from Davao City. Ang tanong niya, nalaman ko na halos 6 na buwan nang hindi hinuhulugan ng kumpanya ng ang aking government contributions. Ito siguro yung mga mandatories, SSS, Pag-ibig, SSS, PhilHealth. Pag-ibig, oo. Kahit tuloy-tuloy ang kaltas sa sahod ko. At pareho rin ang napansin ng ibang mga katrabaho ko. Gusto ko lang malaman kung anong dapat kong gawin at kung may legal ba kaming hakbang laban sa employer. Maari ko rin bang hilingin na itigil muna ang salary deductions ko at ako na lang ang maghulog habang hindi pala inaayos ang mga remittances. Ano pong tamang proseso ng ganitong sitwasyon? Yung pagkuha niya ng supposedly, hindi mo pwedeng gawin yun kasi merong share ang employer. Paano yun? Yes, actually criminal yan Oo. Yung ginawa na employer mo na hindi ni-remit. Na nagkakaltas ha. Buti sana, tanong ko, kung sakaling nagkakaltas naman kung hindi nagkakaltas ang employer, criminal din ba yan? Yes, actually. Parehas lang. Parehas lang. So, anong legal step mo? Ireklamo mo yan sa SSS man yan. And criminal charges will. Sila ang pupunta dun sa, ano ka ba? Ang daming umiikot ngayon ng mga taga-SSS, Pag-ibig, PhilHealth. Once na ni-report nyo yan doon sa kanila, naku, pupuntahan ho yung inyong opisina at sasabihan at bibigyan yan kaagad ng notice. Yes. So, at saka mabigat. Mabigat yung na yan hindi siya, I think 6 months to a year. Tapos mawawalan pa sila ng lisensya. And tanong ko naman, kung sakali, dahil doon, nagsarado ang kumpanya, paano na yun? Paano na yung Kanilang mga hinulog na binawas sa kanila? Unfortunately, I think hindi makikredit sa kanila. So, they really have to Fight for it. Yeah, they have to Sa NLRC. Yes, actually. Yan, yun lang ang masama doon. Hindi makikredit, yun nga lang, paano kung sabihin niya wala na silang pera? Ouch. Ouch, The criminal offense talaga doon sa mga government agencies na yun. Yes. Okay, ayan, nasagot na natin lahat ng mga katanungan. Meron pa ba? Meron pang isa? Isa Sige, pa. sige. Ang dami natin nasagot ngayon, Huwag ka magkakamali, friend. Baka mamaya sumobra tayo sa oras. Okay, si Candy, siya ay 29 years old ng Taguig City. Nag-rent ako ng condo with start na date of December 2025 and paid 4 months. So, nag-advance siya. In advance plus 2 months deposit. 6 na buwan. 4-2. Totaling 180,000 pesos. Wow. 2 months na akong nakatira dito when someone knocked asking for rental payment. Parang may similar na ganyan tayo dati, no? Saying hindi ko raw, meron na naging ganyan. Ito, alam ko na to. O yung nagkamali sila. Parang, parang na ata. Ito, nasagot na natin to. Ano natin yun? Okay, nasagot na Tanggalin yan. na lang natin yan. Okay. Eto naman, si Mark ng Maynila, 22 years old. Nag-intern kami ng friends ko sa isang company for 3 months as IT interns required by our school. At may signed memorandum of agreement kami, which is ngayon, dapat ganun na, di ba? Nakasaad sa MOA na magre-release ang internship ng allowance
2 to 3 months after completion. Pero natapos na kami nung August at hanggang ngayon, February na, wala pa rin. Nagpa-follow up kami regularly pero ang last update nung December ay delayed daw sa system updates. Ba yan? Bigyan nyo na sa estudyante. Oo nga. Ano ba? Kahit Since naman yun, January, hindi na sila sumasagot sa mga inquiries namin. Anong pwede namin gawin para masingil ang allowance namin sa MOU? Ay, mga estudyante, tinalo nyo pa. Ano Oo ba? nga. Actually, ngayon with the K-12, kasi required ngayon ng ano, 'di ba, ang internship or OJT bago sila mag-graduate. Yes. So, very common ngayon to. So, sige, ano una mo nang gawin? It's not legal, but since, mas maganda siguro kung ang school mo mismo ang Oo. magreklamo. Hindi kayo as interns, kasi baka Minamaliit kayo pagka maliit. small kayo nung, Oo nga, nung oo. kumpanya eh. Oo. Pero, go to your school and tell them that yung MOU nyo, kung hindi na Yes. honor, and your school will be the one to complain. Correct. to At that saka, company. if I am not mistaken, all schools right now, Oo. they really try to check the legitimacy of the companies Oo. that all their students would enter Oo. into. Kasi yung mga kumpanya na yan, dapat nga yung iba accredited, Oo. mga ganyan-ganyan. So, hayaan mo yung eskwelahan ninyo Yung eskwelahan mo ang makipag-usap. makipag-usap dyan. Ito namang ano na to, kumpanya na to, interns, ginugulangan Kasi ang mangyayari dyan, kunyari, kung para malaman rin ng eskwelahan nyo na ginagawa yan, para sa susunod, kasi usually pag sa school, they approve kasi, di ba? Yes! Kasi i-credit yan sa, ano nyo, sa grades nyo. Correct. Para kayo considered na graduate ng K-12. Para matanggal na nila yung employer na yan. Nasa roster ng Sa kanilang roster. pwedeng pag-internan, Oo, di ba? pag-internan, Oo, oo. sayang. Oo. Sayang naman ang oras nyo dyan kung ganyan lang Kung din. public school to, hindi ko alam kung public school to, pwede ka rin magreklamo sa O, reklamo Oo. talaga yan. Kasi yun ang Sinabi. usapan eh. Usapan is usapan kay nakasulat kay hindi. Oo. Kawawa naman 2 to 3 months. Ginagalit na naman tayo nito eh. Ano ba naman? Actually, yung mga ibang employers kasi, gustong-gusto yung mga may interns. Kasi Oo. ginagawa ang trabaho, tapos ang liit ng kanilang pasahod. Correct. Ito ba, ang liit na nga lang eh. Babayaran Allowance na nga lang, di nyo pa ibigay. No ba? Pinaiinit nyo talaga ulo ko ha. Hindi talaga Saan ba ulo ko yan? kaya. Kasi alam mo yung anak ko ngayon, nag-intern. Eh, yung intern nga namin ngayon, tuntua ako sa kanya. May pakain, Oo. may kung ano-ano. Alam mo yun, para dapat tinutulungan ho natin sila. Oo. Hindi ho nyo ginaganyan. Kayong may trabaho, kayo talaga. Sino ba yan? Sabihin Sino mo nga. So actually, Ginagalit tayo natutuwa dito naman eh. ako dun sa employer nung anak ko. Oo, talaga. Oo. Nakakatuwa naman. Kaya minsan talaga pipili kayo ng kumpanya. Alam mo, sa totoo lang, minsan hindi sa sahod. Ako personally. Environment, ano? Yeah, minsan hindi sa sahod. Minsan kahit maliit yung sahod, na sakto naman sa kapasidad mo. Hindi man siya gano'ng kalakihan. Pero kung nakikita mo may potential tong kumpanya ito, ay dito ako. Kasi dito I could start from scratch, yes. But when they grow, I grow with yes, them. yes, that's And I could have that much exposure. Oo. Kasi yung iba sa dami na nila, asan yung bibigyan ng exposure, lahat sila nandyan eh. Actually, maganda nga rin, kunyari, kung startup yung kumpanya. Yes. Kasi, ang nangyayari dyan is that yung... Pioneering yan eh. At saka yung nauutos sa'yo, lahat gagawin mo eh. Matututo Matututo ka. ka. Pero lahat naman ng interns, ako lang isang payo ko. Huwag ho kayong maging makwenta habang kayo Don't ay be choosy sa Don't be pinapagawa. choosy. Kasi kaya ka nga naging intern para alamin mo lahat. Pati pagtitimpla ng kape, sige na. Oo, kung ang trabaho mo lang yung taga-Xerox, okay lang. Okay lang. Pagkatapos nun, tingnan mo kung lahat ng ginagawa nila, kung pwedeng ikuting ka sa lahat para matuto ka. Totoo. Diba? Ganyan ang ginawa ng I ibang wish mga... nga nung panahon natin walang K-12. Maganda na itong experience Hindi, na to. alam mo, not for anything, if I'm not mistaken, almost all billionaires, Ang nagganon. yung Chinese, I'm speaking of some Chinese big businesses, kasi they bring their children sa place of work, At and they ask them, trabaho ka na, magbuhat ka na ito, magbuhat ka niyan. One perfect example, if I'm not mistaken, is Henry C. Ganon? Ginanyan niya talaga yung anak niya. Dito ka magsimula sa ganito. Magsimula ka sa... And even Gokong Wei is also like that. Kinento niya na talagang, teka muna, ayusin mo, alamin mo ang ginagawa sa baba
para pagdating mo sa taas, alam mo. And it also, And I do that to my children. and also kasi rin naman, kunyari, para hindi demoralizing dun sa rank and file na, Oo. nabigyan mo na ipapasok ang anak mo Ay, hindi, na syempre, anak yan eh. Mahirap naman. executive agad, di ba? Oh, hindi, mahirap naman na hindi. Pero ibig sabihin, talagang, na Well, at least experiencing at least mo. they know the others, they earn the respect. Yes. Sabi ko na nga ba, closing na eh. Ito na naman tayo. Naman tayo naman na sinabi, di ba? Okay, anyway. So, Naubo pa ako sa lagay na yun, ha? Ay, inuubo ka pa. Oo, di ba? Oo, Partida di ba? pa yun. Yes. So, Oo, anyway, sige. sabi nga natin, ang mga good things sometimes has to end. Yeah. But anyway, may end man, magkakaroon ulit ng beginning. So, stay tuned lang po kayo sa ating mga susunod na episode at sana po'y marami kayong natutunan sa amin ngayon. Di ba, Attorney PG? Oo. At mag-iingat po tayo lahat sa sitwasyon ngayon na, di ba? Pray, pray, pray. Pray, Okay. pray. Ako po inyong Mari ng Bayan, Mari Yao. Gusto ko pong batiin ang aking Papa Jimmy, Mama Trining, and of course, Babe Marshall Angelico Castro. Maraming salamat po. At ako ang abogada de Campanilla, si Attorney PG. Hanggang sa muli. Bye! Bye!